So what's up sa inyo guys, no? It's me again, Rogue. So magandang umaga sa lahat. So yun, today no, kahapon na-release pala yung galing LTO, na-register na tayo. So pwede na tayong bumiyahe. So ayan, hinatid ko muna yung anak ko, tapos ikot ako dito sa downtown. Ayan guys. So ito palang Nissan Navara ay napakaganda ng suspension. Para siyang SUV na pick up SUV yung comfort ride niya. Kaya para maraming kumukuha nitong sasakyan na to. Ayan guys. So dito galing ako sa kotse, yung Nissan Almera ko. Medyo malaking pagkakaiba ng yung pagsakay mo dito, kasi una sa kotse medyo mababa ka. Ngayon pagka sa pick up na matangkad, mataas yung upuan at nakikita mo agad yung hood. Ayan guys, oh, kitang kita mo lahat. So as a driving as manual talaga yung gusto ko, kahit na meron kami isang automatic na sasakyan, pero gusto ko pa rin yung manual. Kasi gusto ko maglaro lagi sa sa gear shift. At saka yung gear shift niya napakalambot, at saka yung clutch niya parang Nissan Almera din. Yung ako parang mga signature nila ng mga ganito, malambot yung So yun guys, balik tayo guys, no? Bigla namatay yung tawag nito, yung GoPro ko. Salita ako ng salita, tapos wala na pala, hindi na gumagalaw. Kaya guys, balik tayo sa usapan natin ng Navara, no? So ayun guys, so babalik ako na sa Marine Buhangin, no? Dahil nandun naman yung printing shop natin. So ngayon maaga pa masyado, no? Hindi pa bukas yung mga accessories na yung sa may Banawi. So we are here in Obrero, no? Sa Obrero na tayo banda. Yan. Sa unahan yan Yusef. So we gotta turn left right pala tayo. Turn right dito sa Loyola Street. Ayan, naghahawak kasi ako ng camera kaya. So ayan guys, ito papunta na tayong paglabas niyan ay nako daw, no? Papuntang Buhangin na tayo. So ayan guys, no? Ito lang ang masasabi ko sa Navara. Napansin ko sa kanya is yung dalawang ito na part, no? So napakalaking blind spot po siya. Ayan, no? Pagkagaling ka dito, yes, kailangan mo talaga siyang i-clear bago ka, kasi yung daming nag-drive ako bago nung isang araw, no? Paliko ako at may sumulpot na tawag nito, yung motor, yung mga ganyan, no? Yung sumisingit. Kaya or minsan may kasalubong paliko ka, sa kabila may kasalubong, nung paglingon mo uli andyan na. So mag-ingat tayo dito mga Nissan Navara, no? Dahil sa ito bandang blind spot natin. So malaki yung niya. Ayun, pero sa side mirror naman kitang-kita naman siya. Kitang-kita naman. Pero yun lang, nagiging blind spot ito. Yung area na yan. Guys, dito Buhangin area na tayo, no? Dito sa crossing. Kaya ito araw-araw talaga to, ganitong oras, mag-alas 7, napaka-traffic.
You know, isa na yan, papuntang downtown. Doon talaga ang traffic. Ito hanggang alas 9 to, ganito lagi. Tapos pag tanghali naman 11 o'clock hanggang 1 o'clock, matinding traffic. So ganun din dito sa Davao. Kahit saan naman siguro city, medyo may traffic. Pero lang talaga pag hindi malaki yung city na ano, konti lang yung population, yan, crossing buhangin na tayo guys. Ano yung Gaisano City Grand? Yan, Gaisano yan. So dyan tayo magpa-park guys. Makipark po tayo ng Gaisano kasi punta tayo noon sa ano natin, sa shop. So ayan guys, nakapark na tayo dito sa Gaisano Mall. Yan. So iwan muna natin saglit yung car natin at babalik tayo mamaya. So ayan. So pagka diesel, hindi muna natin papatayin. So mga 2 minutes pa. So habang hinihintay natin, so mag-off tayo ng ano, no, radio, tsaka ano pa, ayun lang naman. So hintayin tayo kahit na mga 2 minutes guys bago natin patayin. Right. So magbabalik tayo ulit guys. So doon muna ako sa shop. Doon ako maliligo. Wala pa akong ligo guys eh. Doon ako maligo, tapos doon na rin ako mag-ayos na ano. So sa mga 9 o'clock pa tayo punta sa may Banawe, yung mga car accessories. So see you guys. So ayan guys, iwan muna natin si Navara dyan. Ayan. So balik lang tayo mamaya. So kailangan natin maglakad konti ng 5 minutes, 5 or 10 minutes. I don't know, mga 5 minutes lang. Ayan. Ayan, daan tayo dito sa Gaisano City Grand. So napakainit ng araw guys. Woo! Alas 7 na. Ayan, sirado pa ang Gaisano. At ito yung dadaanan natin. Look at the sun. So ayan guys. So ayan guys, pumasok na tayo sa loob ng printing shop. Ayan. So ayan po. Yan. So yung table natin. So what's up guys, may agad rounds no? So nandito tayo sa loob ng printing shop natin. At ayan,
Salamin muna tayo. Fresh na, bagong ligo. So alright guys, so 8 o'clock yung bukas natin, no? So wala pang 8 o'clock. At ayan, 7:30. So habang hintayin ko yung kasamahan ko dito, no? Yung staff ko, meron akong gagawin na. So yung plate na mga yung plate na sample lang dito sa shaft, no? So gagamitin ko, magagawa tayo ng decals na sticker katulad dito. So lumabas na kasi yung ano ko, yung LTO na flight number assigned, pero medyo matagalan pa yung original na plate. So gagamit na tayo ng temporary plate para doon sa Davara natin, kasi yung ginagamit ko ngayon conduction sticker pa, at pwede naman din yung conduction, pero meron na tayo naka-assign na, no? So, sa ORCR natin nandun na. So yun na yung gamitin natin para ibasita naman tayo. So ayan. Bali guys, ayun o. So alright guys, tapos natin malinisan yung luma na ano, acrylic na plastic para sa plate natin. So ito yung susunod natin gawin. So mag-i-edit tayo ng ano, ng layout. Papalitan natin to. Alright. Yan guys, no? Ganun na siya kadali, no? Tala ng P, tapos so ganyan. So ano natin yung sukat 1.9. Kasi yung standard na ano, sukat niya 1.9, then 14. So ngayon masyadong dikit, no? So mag-a-adjust tayo konti guys para lang may alawan siya. Tansyahin mo na lang ng ano. So yan. Guys, check mo natin ulit yung ano, kung tama ba yung ano natin. Guys, kabalik na tayo sa Quezano, no?
yung ginawa natin plate, no? Kapit natin yung mamaya guys. So ayan, sinabi natin park. Okay. Init. Wow. Woo. Init guys. So start muna natin ang engine. Yun. Ayun. Nissan na ano sa aircon. Yan guys, dual zone yan. At number 1 ang ginagamit ko at 22 degrees lang. Masyado na malamig. Tama na yun. Alright, so here we go. Ano ba to? Wala naghahawak na ano ng aking camera. Okay. First gear. Kaya bang umikot? Kaya. Ganda na rin ang turning radius nito guys. Atras. Reverse, may camera yun siya guys. Okay, permera. Okay, diretso na. Segunda. Yan. Guys, no? Yun lang nagagawa natin ng manual, no? Parang naglalaro ka lang ng ano, yung transmission eh. So yun guys, ganyan ka traffic lagi dito sa may bandang buhangin, no? Nakikita nyo, no? Haba yan. Haba yan guys, kaya ganyan yan araw-araw. So magbaon ka lagi ng pasyensya dito. Alright. Wala ako na sana ako. Nakala ko mati. Okay, ano pa namin kung yan na lang. Dodoa pa ko. Katulan nyo rin. EDW Manawi. So dito tayo magpalagay guys ng ano, yung guard, tawag yan guard, no? Tailgate guard. Tanggalin yung goma. Nag-vlog ba? Wala, ako lang ginagawa. Video na dyan. Video nag-vlog ba?
Balik lang ko mod. 5 naman. Oo na lang, balik. Ngayon eh. Yun. Yan sila guys, maraming mga accessories, no? Sa lahat ng mga gusto magpakabit ng accessories, punta lang kayo dito guys. Tulad yan sa may Kabagyo. Kabagyo ba ito? Yan, napaka-importante ito guys, dahil para hindi magasgasan pagka magpangarga ka at para may protection siya, no? So ayun guys, nakabit na natin yung tailgate guard, no? Tawag nun. Kasi napaka-importante naman talaga nun, kasi pag may pangarga ka, may iwasan yung mga gas-gas natin dun sa likod, no? So yung sa tawag nito, yung rain visor, parang hindi kasi ako mahilig maglalagay ng mga ganun rain visor. Although may naman, may ginagamit naman talaga doon para pag mag-ulan pwede mong i-crack open lang yung window mo, no? Pero sa akin parang wala lang, parang gusto ko lang yung ganito lang. Wala ko siyang ganong maglagay ng window, tawag yun, yung rain visor or sun visor. Sa lahat po ng sasakyan ko, hindi ako naglalagay ng ganon. Yung dati kong kotse na Nissan Almera ay wala rin ganun, hindi ako naglalagay. So yun lang. So parang gusto ko lang ng simple. Okay. Sell my car. Yan, daming display guys, oh. Daming display. Ganito yung Hill Start Assist. Sa mga nagtatanong dyan, Hill Start Assist, oh. Maraming paraan yung Hill Start Assist sa manual. Yung transition mo pag namatayan ka, yun, kailangan mabilis yung kamay mo sa shifting, or gumamit ka ng handbrake or brake bago mag-transition sa acceleration. So alright guys, para sa nagtanong na Hill Start Assist dito sa manual, hindi ko kasi yung pagkaalam ko ng Hill Start Assist, para dun yun sa mga automatic na Navara auto transmission, no? Automatic transmissions. Pero dito sa manual na to, pwede ka naman ikaw ang gumawa ng sarili mong Hill Start Assist. Halimbawa, paakyat ka at namatayan, di ba, automatic mag-brake ka, tapos handbrake. So ngayon, paano mo siya yung transition ng pedal, yung pedal sa acceleration at saka brake mo, di ba? Yun ang tawag na Hill Start Assist. Kaya lang gagawin mo by manual, yung sa skills mo, sa driving skills. Pero pagka doon sa automatic, siguro meron talagang Hill Start Assist na yun, dahil
Kasi yung pagkalagay mo sa, di ba, pagka start mo nasa park, then lagay mo sa drive, nakahapa ka ng brake una bago mo start, tapos ilagay mo sa drive, yun, kahit hindi pa apakan yung preno ng ano ng sasakyan mo, hindi talaga yun aatras or aabante, or kung nakaakyat ka, hindi yun aatras dahil nga yun sa sinasabing hill start assist niya. So dito naman sa manual, kapag hindi ka marunong mag hill start assist na ano, eh talagang pag start mo lang ay hindi ka marunong mag transition ng sa pedal at saka yung sa clutch niya, kasi ititimpla mo yun eh aatras ka talaga. Alright, sana tama ako sa mga explanation ko, pero correct me if I'm wrong guys, kung mayroong nakakaalam sa Navara, no, na mga expert pa dyan, comment down below, kasi ako hindi ko rin alam, kasi bago pa ito sa akin yung Navara, at patuloy ko pa rin inaalam yung mga ano nito, yung tawag nito. Pero yung sa sinasabi ko na ano, hill start assist na sa manual, yun talaga yun. Kaya lang na nauso yung mga hill start assist dahil sa mga automatic na lumalabas ngayon di ba? Wala yun nung una kasi yung kahit sa mga, alam mo na, yung mga old school na sasakyan, walang ganun. Ngayon lang yan dahil nauso na yung mga automatic. Saka kadalasan ngayon na kumukuha ng sasakyan, automatic transmission talaga. Kaya nagtataka yung iba bakit kumukuha pa rin yung, may mga ilan talaga katulad ko na manual talagang hinahanap, kasi sanay kami sa manual. Although yung automatic naman napakaganda naman gamitin, lalo sa city driving, dahil hindi pagod yung paa mo sa ano, lalo na kung traffic. Tsaka yung traffic pa akyat, yun mahirap talaga sa mga naka manual. Pero merong technique yun guys, kung matagal ka na nagma-manual driving, yun, matutunan yung mga sinasabing hill start assist dun. Especially pagka namatayan ka, tas paakyat, tas namatayan, yun na yun. Yung iba sa mga bagong nagdadrive ng manual ay yun talaga ang pinaka struggle guys. Yun talaga ang pinaka ano, kasi experience ko yan dati na paakyat tas namatayan ako, tapos bumper to bumper yung nasa likod, tapos minsan buwisanahan ka pa pagka ayun, doon ka magkaroon ng, minsan natatakot ka or nararatel, gano'n ang pakiramdam guys. Pero yun lang, kapag sanay ka sa manual, marami ka ng alam, marami kang matutunan, easy na lang sa'yo to, at hindi ka mapapagod kahit na ano, kahit na traffic guys. So yun lang guys, at sana po may mga manual na nununod. Shoutout pala sa mga manual pedals dyan. So ayan guys, dito tayo nagpark sa guys sa ano, City Gate guys, no? Iwan muna natin si Navarro natin. So usually huwag muna natin patayin dahil lagyan natin sa 2 minutes before off yung ano. So yun na guys. Yan, kain tayo. Ayan. Mr. President, what was your participation in the raid or shootout? As a mayor, you were there for the police operation? Yes. And this is a one-time thing po ba? Number 1346
directing the conduct inquiry in my own town in Mexico, Pampanga. And First case, may dumating na ba? La Shopee. Saan natin? La Shopee. Yun, unbox La Shopee. So yun siya guys. Magnet siya guys. Yan, maliit lang.